Bata sa motor, oh. Kamote moves. Pag na-aksidente, iyak. Grabe, oh, 73 pesos na yung gasolina sa amin. Ito 84. Fuck. Sakit. Grabe, no? Bilis ng taas. Tapos pag magbababa yan, pa konti-konti, pa senta-sentabo. Pero yung pagtaas, taragis yan. 10 piso to 15 pesos. Kumusta yung mga motor nyo dyan, mga bossing? Napapa-full tank nyo pa ba? Parang hirap naman pa-full tank ngayon eh, no? Isa lang talaga solusyon ngayon eh. Dapat work from home eh. Kahit na once a week lang sana pasok, no? Para malaki-laking ambag, malaki-laking tulong. Lalo na doon sa mga mabababa yung rate, income rate. Kawawa naman. Parang wala nang matitira sa wala nang matitira sa sweldo mo eh. So ayun, kaya for today's video, share tayo ng share ako ng mga ways para makatipid sa gasolina. Number 1, throttle control. Yan ang unang-una para makatipid ka sa gasolina. Kailangan pag-aralan mo yung tamang throttle control. Nasa throttle control talaga ang solusyon para tumipid ka sa gas. Pag-aralan nyo yung tamang throttle control, guys, para malaking tulong yun sa ating gas consumption. Kasi dati hindi rin ako naggaganon masyado. Kumbaga pagka andar ng motor, hataw agad. Tamang throttle control, guys, lang, pa konti-konti lang yung pihit. Ayan, oh. Para kasi pag binigla mo yung throttle, syempre mabibigla rin yung gas. So ayun, biglang angat. Malaking tulong yung malaking tulong yung pakonti-konti lang yung piga. Ayan, aralin nyo maigi yung tamang throttle control. Wag yung from full stop biglang ganun agad, biglang hataw agad na ganyan. Ayan, malakas sa gas yan. Kaya dapat pakonti-konting piga lang. Hindi nyo naman kailangan lagi from full stop, yung biglang arangkada agad. Yun, iwasan yun. Tapos yan, pangalawa yung gear control. Gear control ba tawag doon? Basta yung pagkambyo nyo, kung sa mga nakamanual dyan, siguraduhin yung nasa tamang gears kayo. Nararamdaman nyo naman yan. Kung umaangil na yung makina, shift nyo na agad. Pero ako, ginagawa ko, pag ganitong relax riding lang, papasok lang naman, bago mag 3,000 RPM, sinishift ko na. Kasi mas mataas na RPM, mas mataas yung sunog ng gas. So ayun. Kaya dapat bago mag 3,000, shift niya agad yung gears. So ayun, tamang gearing lang pagka bumabiyahe. Saka ayun, di naman kailangan lagi na magmadali sa biyahe. Kaya relax lang din. Kung di ka naman natatae, o kaya wala ka namang hinahabol na oras, relax lang sa ride. Huwag masyadong humataw. Kasi wala namang wala namang makitutulong yun pag hataw ka ng hataw. Maaksidente ka lang. Yung tamang pacing mo lang. Kumbaga, hindi mo bagal, hindi mo bilis.
Tamang pacing lang lagi. Ayan o, di ba kunwari ganyan, bagalan yun, ayan o, daan-daan lang yung throttle, daan-daan lang yung arangkada. Hindi nyo naman kailangan umarangkada lagi ng para kang nagkakarera na launch control lagi. Tamang ano lang, tamang sibat lang, tamang alis lang, daan-daan lang yung pag-angat, yung pag first gear. Yan, tapos shift nyo na agad bago mag 3,000. Malaking tulong yun sa gasolina. Ano lang, relax riding. Ayun, no, katulad nun, di ba? Piga ng piga. Malakas sa gas yun. Pero kung ganitong ano lang, maintain nyo lang yung speed. Malaking bagay yan sa gas. Tapos ano pa, yung stop ng stop, preno ng preno. Iwasan nyo rin yun. Kasi di ba pag nagpreno ka, babagal. Ang tendency nun, babagal yung motor. Kunwari yan, nagpreno ka ganyan, no? Tendency na babagal. So mangyayari, pipiga ka na naman para umarangkada ka na naman. So yan, hanggat maaari, malayo pa lang, tansay nyo na. Kung hindi, kaya ganyan, hindi nyo naman kailangan magpreno agad. Daan-daan lang. Iba kasi preno ng preno, full stop ng full stop, tapos full accelerate ng full accelerate ulit. So anong nangyayari? Malakas talaga sa gas. Pero pag ganyang lang, chill riding lang, hindi mo naman kailangan humataw-hataw, diba? Hindi mo rin kailangan mag full stop na mag full stop. Mga ganong bagay. Basta ang lang sa throttle control, lang talaga, kumaga dahan-dahan lang yung pagpiga. Yung nga full stop, diba? Yung iba dyan full stop agad, pero tingnan nyo sa akin, moving pa. Tatansyahin nyo rin kung kailan kayo mag-i-stop talaga. Kasi kung from full stop ka lagi, tas syempre nakahinto yung motor mo, mag-accelerate ka na naman, kailangan na naman ng gas, full throttle mo na naman, yun, malakas yung spray nung throttle body nun, malakas sa consumption. So ano pa, ito pinaka-importante to sa fuel consumption, yung tire pressure. Maintain nyo lagi na nasa tamang tire pressure, kasi malaking bagay yan. Pag flat yung gulong nyo, kaya malambot, hirap yung makina kasi mabigat mabigat yung hinahatak niya pagka na-maintain nyo yung tamang tire pressure, parang lang, parang smooth lang yung andar nyo. Malaking bagay yung tire pressure na yun, na yung ibang mga rider hindi masyado napapansin yun. Ayun, mapansin nyo yung arangkada natin, diba? Smooth lang. Hindi mo naman kailangan parang kumakarera ka lagi na first gear, second gear, red line. Ayun, lalakas talaga sa gas yun. Ano pa? Siguro yung isa pa yung yung maintenance ng motor nyo. Siguraduhin yung lagi naka-maintain ng maayos yung inyong mga motor. Change oil. Pinaka-importante yung mga fuel filter, oil filter, air filter. Pag madumi na, syempre malakas kumonsumo yan, madumi na, nahihirapan huminga yung makina. So yun, seryoso ba to? Gasoline 86. Grabe sakit nun parang konti na lang, mag-100 na. Baka next week 100 na yun. So yun guys, siguro next month siguro, nakita nyo, naka e-bike na lang tayo. Wala ko bumili na yung Keso na e-bike. Matulin din yun pamalit dito. Tapos pagdating ko sa office, charge ko yung battery. Diba? Malaking yun, malaking tipid yun. Toragis na yan, 86 pesos. Parang manghihinayang ka talaga, Kala ko mataas na yung sa amin, mas mataas pa pala dito, putya. Siguro isa pang tip hanap kayo ng mga mumurahing gasoline station na maayos naman. Ayun, doon kayo magpagas guys. Malaking bagay din yan. Pero siguraduhin nyo lang na trusted yung gasoline na mapupuntaan nyo. Huwag naman yung walang pangalan. Huwag yung tamang pa rin, yung branded pa rin. Pero kahit pa paano, mas less yung price. Next week yun, 100 na yun.